Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na may ililantad nga itong si Expedia Agent Morales patungkol nga sa mga patutsada at nangyayari ngayon sa Quadcom. Dito nga natin mapapansin na talagang kilala nga natin itong si Pidea na ito, Agent Morales, na talagang siya mismo ang may hawak noon sa mga kaso ng mga korap na mga opisyales na ngayon nga ay talagang pinaalis sa serbisyo dahil talagang ayaw nilang tanggapin at talagang pinagsama-sama nila ang kanilang kapangyarihan at puwersa nang sa ganoon ay masibak itong si Expedia Agent Morales. Ngayon nga ay nagsalita na at nagbigay ng mga patutsada patungkol nga sa nangyayari sa mga kabalbalan at unang-una niyang linaglag na ang totoong mga mastermind dito ay si Kuting ng Norte. Susunod na ang kanyang mga alipores. Pati nga raw itong si Abante Fernandez at iba ay talagang magkakasabwat sa mga kabalbalan na nangyayari sa bansa natin na kung titignan natin nga ay ngayon lamang nila binanatan nga si former President Rodrigo Duterte dahil malapit na naman ang election. Dahil ayaw nilang bumalik sa pamumuno nga itong si dating former President Rodrigo Duterte dahil alam nila na tinik na nga sa lalamunan si VP Inday Sara ay isusunod pa nila si former President Rodrigo Duterte na mauupo ay paniguradong sakit sa ulo ni Kuting ng Norte at ibang mga politiko. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pangbubuli nila kay Pangulong Duterte. Pakita muna natin tong picture na ito. O yan, natuwang-tuwa kasi ako, nag-usap na tayo after. Kasama nyo sila, ayan. 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 Oh, bongga, di ba? So, yes, paano ba nangyari doon? Anong oras ba kayo dumating doon? Nauna ba kayo? Nauna si Pangulong Duterte doon sa Congress? Bali, dumating ako doon. Bali, after lunch na gawa ng traffic sa C5. Okay. At yung una, nabalitaan ko na pinalabas daw si Dr. Loren Badoy doon sa mismong Bakit? Yun ay siguro dahil nga kilala na talagang lumalaban sa kanila, pinalabas nung Pero kalaunan naman pinapasok gawa ng pinatawag siya ni PRRD. At ayun nga, mahigpit talaga doon sa batasang pambansa. Doon pa lang sa gate, talagang tinatanong na kung saan ka pupunta, tinatanong kung may invitation ka, ganun. At ganun din sa pagdating mo doon sa mismong venue, no? At talagang inaalam kung ano yung participation mo doon sa na yun. At may nakakilala lang sa akin na isang staff doon sa Congress at sinabi, si Agent Morales yung sa Pidea Leaks. Sabi ay nakapasok ako. Sana Jay, may patawag tayo doon, ano? Alam mo, bibilisan ko na. Dumako muna tayo kay Asierto. Mamaya na si Trillanes kasi nakikinig ako, puyat nga ako ng bongga-bongga, pero sabi ko nga, natigil yung aming mundo dahil talagang gusto natin lahat samahan ng Pangulong Duterte, mapa-physical man, mapa-online. So, nung nagsalta si Trillanes na nagbabato ng mga kasinungalingan, the same story ni Trillanes, pagbabato, pag-aakaw sa pamilya ni Pangulong Duterte tungkol sa mga peking mga dokumento na ipinakita niya na mga MS Word lang yun, mga gawa-gawa lang ng mga bank accounts. At talagang, I don't know kung naramdaman mo nung nandoon kayo nila Maui, naramdaman mo ba na talagang planado ang biglang paglitaw ni Asierto nung biglang sinabi ni Trillanes na ito may testigo ko, bit ko nasa Zoom si Asierto? Oo. Talagang kitang-kita na dahil unang-una itong si Colonel Asierto o dating Colonel Asierto ay wanted. Wanted ito sa kasong importation of illegal drugs. Wanted ito dun sa kasong
paglabag sa Section 4, Article 2, in relation dun sa Section 26 o conspiracy, no? Nag-import sila, nakipagsabwatan sila dun sa kanyang counterpart sa PIDEA, sa counterpart dun sa custom, at saka dun sa mga empleyado ng customs. Nagkaroon ng pagsasabwatan. Nakita ito eh. Nakita. Kaya doon ko naalala noong inaano natin na na maging resource person ka through Zoom dun sa Senate, yung PIDEA leaks. Pero ito ay hindi pinayagan sa hindi malamang dahilan. Pero doon ko rin nakita yung pagkakaiba ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng bias, sapagkat kitang-kita ko talaga bakit ito. Papayagan. Wanted ito, pinayagan. At itong mga gumagawa ng batas na ito, pumapayag sila na itong wanted person na ito nilalait, binabalahura yung dating Pangulo. Yung isang sitting congressman ngayon, yung sitting na senators. Si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Basta-basta na lang nag-aakusa na hindi siya po pwedeng cross-examination. Kumbaga sa palaging atake naman, di ba? Ganun. JM, ang question nga doon na-invite ba siya ng HUAD committee na yon? Kasi bigla na siya lumabas Na-imbitahan ba siya? Napadala siya ng email? Kasi pareho tayo, napadala tayo ng email. Pero hindi natin alam kasi nga, kitang-kita ng taong bayan na talagang magkasabwat ang HUAD committee. Ako, dito ang observation ko doon sa pinakita nila, si Trillanes at saka si Asierto. At alam ko yan, Nobyembre pa lang, last year, ay inuulat ko na yan, coming from our informante. Pero yun nga ang tanong so dapat pala malaman natin kung napadala ba siya ng invitation para maging resource person. But anyway, good thing dahil napakatalino at napakagaling ng Pangulong Duterte na kinat off niya kaagad na yung mga kongresista doon, yung mga tongresista, na teka muna, di ba? Bakit niyo papayagan yung taong yan na magsasalta-salta dyan sa Zoom na yan? Bakit hindi siya pumunta dito? Di ba? Tama. At ang sabi ni Pangulong, di ba, hinahanap nila yung yung propriety o yung tinatawag na accountability, di ba? Yun yung inaano na, parang yun yung inaano nila doon kay Pangulong Duterte, yung yung command responsibility. Teka muna, sino ba itong iaharap nyo sa publiko? I know. Di ba? Yes. Oo. Kagaya niyan, kung hindi sila gumagamit ng mga convicted criminals, gumagamit sila ng wanted person. Ito yung malinaw na fugitive. Yes. Kumbaga sa talagang nagtago ito Tingnan nyo, bakit kanyo Itong tao na nagtatago na ini-implicate si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Congressman Pulong, si Atty. Mans Carpio, doon sa isang Michael Yang. Alam nyo, after nung Quadcom hearing na napanood ako ng ilang kasamahan ko sa PIDEA, nag-reach out sila sa akin. Ang sinabi nila, Kuyang, alam mo ba istorya niyan si Colonel Asierto? Wanted yan. May kaso yan, non-bailable offense. Ito yung tungkol dun sa magnetic lifters kung saan niloko nila ang PIDEA, niloko rin nila ang Bureau of Customs. Ibig sabihin, mayroon silang shipment na pinapasok dito sa Pilipinas, yung malaki pinalusot nila, yung maliit yun ang pinahuli nila. Yun. At natuklasan ko rin na ito palang Colonel Asierto na ito ay involved doon sa pagbebenta ng humigit kumulang sa 1,000 pieces, 1,000 piraso ng AK-47 o caliber 7.62. Ito yung assault rifle, prototype na submachine gun.
Ito yung Wow. mga napunta sa kamay ng mga NPA na diniklara ng gobyerno na terorista. Yan. Kaya yan natanggal sa serbisyo, tinanggal yan ng ombudsman. Kaya nga ngayon nung sinabi ko meron ba kayong dokumento na maipapakita sa akin? Ipinadala nga sa akin itong dokumento na ito, no? Committee Kaya, no? report ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan, Ito yung hawak na committee natin. report. Yan, oo. Ayan. Actually, hindi ko pa nabasa lahat yan, JM, ano? Pero for sure, ikaw, na-scan mo na yan. So, itong committee report na ito from the 17th Congress, okay, December 13, 2018. 2018. Oo. Okay, ang resolution directing the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations of Blue Ribbon to conduct an inquiry in aid of legislation into the 6.4 billion worth of shabu shipment from China on the possible malfeasance, misfeasance, and non-feasance of Bureau of Customs official and employees by Senator Jay Gordon. Napanood natin, ako siya napanood ko yan pero hindi ko na matanda ng lahat. Pero dyan, sa committee na yan, sa resolution na yan, sa hearing na yan, in aid of jutang ginitang legislation, ang dinidiin nila dyan ang Pangulong Duterte, ang pamilya ni Pangulong Duterte, tama ba? Oo, dinidiin nila ngayon dito sa Quadcom, dinidiin nila si Pangulong Duterte at mayroong tao na publicly, common knowledge na sinasabi na kaibigan o malapit sa mga Duterte. Kumbaga wala silang makita na Chinese para idikit kay Pangulong Duterte, idinikit nila yung pangalang Michael Yang. Ngayon, sa pag-uusap namin nung aking mga dating kasamahan sa PIDEA, ito bang Michael Yang na ito inabot ko nung panahon ko? Kuya, wala tayong Michael Yang. Nagkaroon na lang ng Michael Yang, Bongbong Marcos na. Ibig sabihin, maaring itong Michael Yang kaya nagkaroon siya ng listahan o nailagay sa listahan ng PIDEA ay dahil mayroong nagpalagay. May nagpalagay. Diyan sa resolution na yan, kasi may mga involvement, mayroon din silang in-involved kay Michael Yang, even panahon ni Pangulong Duterte. Mayroon din mga sikilasangkutan. But anyway, dito sa dokumento na ito, na ipinarward sa iyo at na-forward mo din sa akin, dito sa binabato ni Asierto at ni Trillanes, syempre, ni-echo niya yung mga kasinungalingan ni Asierto. Wala naman nakalagay dito, di ba, na Michael Yang? Wala. Sapagkat, kung susundin natin, kasi tayo pagka nag-ooperate tayo, usually, kayo sa PIDEA, paano ba yan? Pagka nag-ooperate, makikita mo yung mga pangalan. Bakit? Magre-reflect yan Unang-una doon sa authority to operate, doon sa pre-ops. Ngayon, pagka nagsagawa kayo ng casing and surveillance o ng mga surveillance, magre-reflect yan doon sa after surveillance report, after operation report. Magre-reflect yan, yung mga pangalan na natatalisod. Kung ano yung nakita mo doon sa area, footages man, litrato man, o plaka, halimbawa, kung meron kang makitang plaka, i-verify mo yun, makikita mo pangalan din doon sa report. Pangalan? Oo, makikita mo, magre-reflect yan. Hindi po pwedeng, katulad nito. Anong page siya? July 13, halimbawa, July 13, may nakita ang mga operatiba. 2 cars were seen entering the warehouse in GMA Cavite as seen on CCTV. Ford Expedition plate number XNX 588. Nung i-verify ang owner, Rogelio Valiente. Ngayon, yung Toyota RAV4 plate number ABF 7229. Nung i-verify ang may-ari, John Trapsi. Ibig sabihin, sa lahat, nagkakaroon ng mga development report, day-to-day basis ang reporting ng after surveillance report, nagkakaroon yan ng, nagkakaroon ng progression yung activity ng mga ahente doon sa ground. Kaya, kahit paano kung tignan, itong committee report na ito, wala akong nakitang pangalan na Duterte ang apelido, na Go ang apelido, na De La Rosa ang apelido, na Pulong Duterte, na Manscarpio, lalo na
yung Michael Yang. Kaya itong Yeah. Michael Yang na ito, yung Duterte na protector na sinasabi, yung kung sino-sino pa, afterthought na lang ito. Dahil nga, nabuking sila at ginagamit sila ng mga politikong kurap, ayun, ipinadagdag na lang doon sa narrative nitong si Asierto. Kasi Para na nabanggit, magkaroon ng magkaroon ng, mabuo yung kwento. yes. Mabuo Kasi yung... based sa nakuha nating report from PDEA Friends, yung kinakwento sa iyo na ito nga si Asierto ay talagang nagta-transport ng ipinagbabawal na, alam mo na, papasok sa Pilipinas. Tapos, yun nga, during that time, yung mga malaking shipment nakakalusot, yung maliit, dinideclare na kunyari na intercept nila, nahuli nila para magkaroon ng accomplishment, right? So, pero sa tingin mo, bakit itong si Asierto, during that time, hanggang ngayon, pilit na dinadamay ang pangalan ng mga Duterte at mga pamilya nila, in-law and everything. So, well, ako alam ko na ang nangyayari ngayon talaga, ang utak nito is si Bangag Jr. dahil nakikipagsabuatan na kasi Trillanes dyan. Pero before 2018, panahon pa ni Pangulong Duterte, so sa tingin mo ba, kaya bigla na lang nag-name drop itong si Asierto na binabaliktad niya ng Pangulong Duterte ang Lord or sangkot dito, sila Pulong, at iba pang mga kapatid niya, kamag-anak niya, dahil gusto niyang pagtakpan yung ginagawa nila. Tama. Kasi kung saan bansa nila yun, ang isa doon sa mga pangunahing elemento para siya ay ma-admit sa refugee status, kinakailangan meron kang persecution doon sa iyong home country. At ito yung nakikita niya na yung current administration nun, which is the Duterte administration, yung sinasabi niya, gugurgurin siya. Kinakailangan kasi mai-present niya, maipakita niya maidokumento na may persecution. Hinahanap pa siya, ano ang katunay na hinahanap siya ng gobyerno o warrant of arrest niya. Yung inilink niya yung pero kung titingnan mo, kung uugatin mo, itong report na ito ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni dating senator Chairman Richard Gordon ito ay lumabas at resulta ng mga declaration ng mga witnesses, ganun din ng mga dokumento. Sapagkat dito pa lang makikita nyo sa dokumento, may timeline ito May timeline kung paano nila niloko ang gobyerno. Sa page 8, makikita from March 2018, first week, tumawag pa itong si yung Colonel Fajardo, yung Deputy Director General for Administration ng PDEA. Kunyari, may sinasabi sila na merong shipment, may darating na shipment na nakapalaman yung mga drugs, yung mga pulburon doon sa mga karton na sigarilyo. Nililigaw talaga nila Kumbaga sa yung mga indicator, kumbaga sa halimbawa ganito, gumawa sila ng decoy para yun ang tutukan. Tutukan ng mga intelligence units na shipment, malaking shipment, natural, nandyan nakapokus lahat. Pero yung shipment pala, hindi nakalagay sa karton, nakalagay sa magnetic lifter. Diba yung magnetic lifter, parang kung i-imaginein mo, parang gulong ito halo yung loob. Kaya po pwedeng kargahan ito. Kaya kumbaga sa at kung titignan mo, itong si yung relationship, itong si Asierto, itong si Fajardo, merong close relationship dito kay Guban, yung intelligence officer ng intelligence, niloko rin na yung kanyang mga kasamahan doon sa CIIS. Diba? Niloko nila sapagkat itong lumalabas, itong si Guban, ni Asierto at kaklase
nitong Deputy Director General for Administration ng PIDEA na si Ismael Pajardo, no, na sumakabilang buhay na, no, sa pagtatago. Kaklase sa criminology. Kaklase yan. Kaya sinasabi lang nila counterpart, pero bata nila itong si Guban. Nagsasabi pa sila na confidential informant, pero sila rin pala. Kung bang sa nakikipag-meeting pa sila kay Archie Grande, nakikipag-meeting pa sila dito kay Director Pedroso, pero yung pala, chinuchubibo lang pala sila. Sinasabi may parating, yung pala nakarating na. Nakarating na at nabuksan na. At nakita rin ng PIDEA, ng mga investigators, nakita nila na yung itong si Asierto, alam niya kung ano yung kahinaan ng magnetic lifter, kung saan po pwedeng buksan para hindi masayang nga naman sa pagbukas, para hindi tumapon yung mga alam niya. Pulburon. Oo. Kumbaga alam niya yung structure o yung mismong nung magnetic lifter, yun yung pati doon sa pagpapalit nila. Ito yung yung shipment na ito nakalagay dito sa record na pinahanap itong si Jimmy Guban, nakalagay dito, pinahanap si Jimmy Guban ng dami consignee. Ibig sabihin, natatandaan ko nung mayroon akong inimbestigahan na customs collector, natuklasan ko na yung mga company dyan, yung mga empleyado, meron silang mga tinatayong kumpanya. At itong mga kumpanya na ito, pagka may kailangan ng na pwedeng gamitin consignee, ito yung ginagamit, ito yung pinadadala para yun yung kunyari yung consignee. Yan, binabayaran yan. At makikita mo rin dito na yung x-ray naging bulag. Yeah. Kahit na may nakitang kontrabando, nagiging bulag. Kasi nga, merong human intervention Biro mo, 1,000 per lata o per container van yung bayad. Pero tignan mo yung ipinapasok, talagang milyong-milyong Pilipino ang sisirain. Diba? Kaya nga. Tapos ngayon, ang presidenteng matino na kung saan nilabanan ang war on D para sa taong bayan na mabawasan ang mga addictus at ang mga druggers at kung ano-ano pang mga malalaking sindikato, dinidiin ito at nagkukunibes, si Trillanes, si Asierto at ako, alam ko na ang administrasyon ni Bangag. But, go ahead. Alam niyo, may napansin ako Noong inimbestigahan to sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang talagang mukhang bumaha ng pera. Bakit? Kung mapapansin nyo, may mga hindi sumang-ayon dito sa committee report na ito. Yeah, hindi lahat pumirma Oo, kasi nga, di ba, eto kung titignan mo, eto talagang itong na ito para sa bayan to, ang inililigtas dito hindi kaya, sa atin nagtatanong lang tayo, hindi kaya may nagkapera dito. Kasi, for sure, meron yan. Oo, yung committee chairman, pumirma. Ngayon, yung members, ang hindi pumirma, Grace po, Chis Escudero, Trillanes, Bam Aquino, Risa Hontiveros, at saka Kiko Pangilinan. Teka, pakita natin yan Drugs ang pinag-uusapan dito. Drugs. Nasa page 45 ata ito, 46. Ang pinakadulo. Tingnan ko. Pakita natin. So ano ang significance nito? Kasi ikaw na-review mo yan. Ako na-scan ko lang pero hindi ko lahat nabasa. Pero napansin ko nga ito, JM, ayan yung binabanggit mo. So bakit itong mga, sino yan? Grace po. Ito. Tulad dito, ito. Trillanes. Antonio Trillanes. Bam Aquino. Risa Hontiveros. Kiko Pangilinan. Sino-sino ba itong mga ito? Mga dilawan to lahat Ayan Piglawan. Si ang naiba lang dyan, yung si Grace po at saka si Chis Escudero. Di ba? Oo. Itong usapin na ito. Oo. Ang usapin na ito ay tungkol sa ipinagbabawal na pulburon. Ang usapin na ito ay tungkol dun sa malakihang
bilyong-bilyong halaga ng illegal na pulburon. Pulburon, yes. Oo. Sapagkat kung itong committee report na ito ay hindi magiging kumbaga hindi magiging majority yung mga talagang mababaliwala, di ba? Kumbaga sa mukhang mukhang merong dito. So, kung titignan natin, hindi kaya mga hindi pumirma ay nakinabang? Hindi kaya nabigyan ng pakimkim? Nagtatanong lang naman tayo kasi parang bakit wala silang perma doon? Hindi malayo. Oo, hindi malayo. Sapagkat kung ikaw ay tapat sa sarili mo at gusto mo talagang mahinto itong negosyo, illegal na negosyo dito sa ipinagbabawal na pulburon, talagang ikaw mismo mangunguna para diyan, di ba? Yan naman nandudumilat ang mga ebidensya. At sa katunayan, ilan din yung mga nakasuhan dito. Kung di tayo nagkakamali, humigit sa 10, humigit sa 10 ang nakasuhan for violation ng Section 4 at in relation to Section 26 ng Article 2. Ito yung importation at saka yung conspiracy. Bukod pa rin sa mga kagaya yan, kay Eduardo Asierto, ang kaso niya Article 2 Section 4 RA 9165, may kaso rin siyang violation ng Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Article 210 ng Revised Penal Code, yung direct bribery. Ang dami lang kaso rito. Tapos, JM, teka muna, sabi ni Dong Viers, invited pala tataga si Asierto nung sa hearing na yon. But again, he's not supposed, dapat pumunta siya, kaya tama yung tanong ni Pangulong Duterte. Pero nung tinanong siya ni Pangulong Duterte, bakit kinul out ni Pangulong Duterte ang mga huwad o mga tuwad committee persons na bakit pinapayagan nila o papayagan nila si Asierto na magsalita. Ang sabi ni Asierto, kasi daw ipapagurgur siya ni Pangulong Duterte. So actually they failed. Itong mga gunggong dito sa Kongreso na nakita mo doon, nung nandoon ka, talagang kino-cover up nila. Hindi totoo na kaya wala si Asierto physically sa Pilipinas dahil hinahunting siya ni Pangulong Duterte. Ang katotohanan, nagtatago siya kasi may mga kaso siya. Opo, totoo yun. Yeah. Ito yung sasabihing pagugurgur siya ni Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, bakit buhay pa siya? Bakit si Trillanes buhay pa? Ito na lang, classic example na lang, kung talagang si Pangulong Duterte talagang pagugurgur yung mga naninira sa kanya, di ba? Dapat unang-una si Sani Trillanes sana matagal nang namayapa yan. Di ba? Bakit buhay? Dapat inuud na yung gago niya. Dapat wala na yan. Kumbaga kalansay na dapat yan . Pero, bakit buhay? Ibig sabihin, yung sinasabi nito si Asierto, mukhang lang ito, mukhang epekto lang nung kanyang imagination, ng kanyang wild imagination. Kasi madali namang sabihin na eto'y ganito eto ganito, involved si ganito. Pero wala puro ganyan lang siya. Bakit? Go ahead. Panahon nila ngayon. Panahon nila. Kung meron siyang ebidensya, bakit hindi i-file ni General Lasso? Diba? True. Bakit hindi i-file ni Judge Santiago ng NBI? Diba? Bakit hindi